2 sa DRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ibinunyag ni Justice Secretary Crispin Remulla na isang very powerful ang utak sa kaso ng mga nawawalang sabungero. At hindi lamang very powerful, kundi maraming pera. Limpak-limpak ang salapi upang impluwensyahan maging ang hukuman. Sinabi ng kalihim na makikipagpulong siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo hinggil sa pagkakasangkot ng hudikatura sa kaso ng 34 na missing sabungero. Ito ay matapos na magbigay ng testimonya ang isa sa mga akusado na nagsabing may perang sangkot kaya maging ang hudikatura ay napapagalaw ng powerful mastermind na ito. Isa pa sa pasabog ng kalihim ni Secretary Remulla ay ang pagkakasangkot ng isang female celebrity na bahagi ng inner circle at marami ang nalalaman sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabungero na pinapapatay kapag napatunayang nandaraya sa sabong. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of the Ganda morning. across the Lamig. dark to lose like a bird of Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. line. The Humahabol si Anthony Taberna. wise him Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the bridge. Friday! The storm. Yuhuu! Totoong Friday na ho ito, ho? Today is Friday, June 27. Cold with a red rag. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang iniindak sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat, at handang lumaban sa mga hamon ng buhay. Ayun! Kumusta ang mga sinisipon dyan? Kumusta ang mga minamalat dyan? Ano ba yung nangyari sa atin ang mga anong oras ba yon na Yuwel? Ang lalakas ng kulog at kidlat at buhos ng ulan nagising ako habang natutulog ako at ngayong paggising ko ulit, ganito na boses ko.
Hindi kaya ako naulanan habang natutulog? Nakuha nga tayo ng update sa Pag-asa. Nang malaman natin at tingnan na rin natin ang Whispering his name. magiging sitwasyon natin ngayong weekend. Ayan. Total, birthday pa naman ni Master Rider Paul Muscare. Ayan, tinan mo naman ha. Master Paul, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Tingnan natin kung makakasama kami ha sa birthday ride. Ayan. Kumusta mga minamalad dyan? Get you one. Antindi, nagising ako sa lakas. Ako kapag nakatulog na at Like an insect. pag nasimulan ko na ng tulog, ayun, yung mga bandang mga alas 9:30. Potatoes and Maaga ako natutulog syempre dahil maagang gising, kailangan ng maagang tulog. a shadow. Di ba sabi nga early to bed, early to rise. In his red right hand. Sabay-sabay. Early to bed, early to rise, makes a man, Ayan. Healthy, wealthy, and wise. Yun. Kailangan talaga ganun ang ginagawa natin. Maagang matutulog para maagang gigising. Ayan. Kaya lang ang imbing ng tulog ko naalimpungatan ako sa tindi ng mga lalakas ng kulog at kidlat. Ano ba yun? Meron na ba tayong bagyo? Magtanong nga tayo sa Pag-asa. Si Miss Lori de la Cruz ng Pag-asa, nasa linya natin. Kuha tayo ng update. Miss Lori, magandang morning! Good morning din sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maulan po ngayon ang inasang panahon dito sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally clear weather, liban sa mga localized thunderstorms. Wala rin tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility at wala rin gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baypayong dagat. So, Ayun. So walang bagyo, wala ring LPA. wala po. Yung LPA nitong nakaraan binabantayan natin para maging bagyo, wala na yon. Po, manlayo na po sa ating part. Nakawalis na. So ito'y habagat. Yes po. Pati yung kagabing ikinukwento kong naranasan natin, Miss Lori, ang lalakas ng kulog at kidlat, pati buhos ng ulan. Gano'n ba kalawak yun? QC ako QC ko naramdaman Okay. Mga lugar po na naapektuhan noon kahapon is such as Quezon City, Malabon, meron din po sa Mandaluyong. So medyo kalat-kalat po siya. Oo. At yan ba'y aasahan natin ang ganyan pa ring sitwasyon ngayong araw na to hanggang weekend? Itong buong weekend na to? Yes po, possible. Although more on habagat type o ibig sabihin yung mga pag-ulan is kahit na hindi siya ganun kadire-diretso, parang from time to time ay pwedeng umulan. Pwedeng umulan at pwedeng malakas. Yeah. Ayun, kaya yun na dapat paghandaan na natin. Thank you, Miss Lori, sa update. Magandang umaga. Good morning. Si Lori de la Cruz ng Pag-asa, kaya paghandaan ho natin yan, no? Maging aware na tayo sa sitwasyon natin. At sa katunayan, dyan sa Quezon Avenue, ano ba tawag doon? Araneta Underpass. May tubig ho yan. Kanina dumaan kami. Gutter deep. Passable naman, pero siyempre may mga sasakyang titigil ng konti at titingnan ng sitwasyon kung makakadaan sila, lalo na yung mga light vehicle. So, ulitin natin Quezon Avenue, Araneta Underpass. Yan. May tubig ho yan, kaya't asahan ang traffic na maaaring mag-build up dyan mamaya. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:13. Alas 6:13 ng umaga. ACS Balita, susunod na.
Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, June 27, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pasig City, pasok sa global finalist sa Bloomberg Mayor's Challenge. DOH nagbukas ng anniversary job fair. May alok na 2,000 Oy. permanent position. DZRH, itinanghal na Best AM Radio Station sa 28 KBP Golden Dove Awards. Yay! Congratulations! Pagbasura sa impeachment case laban kay VP Sara, posible ayon sa isang senador. Halos 20 bahay nasunog sa San Andres Bukid, Maynila, 4 ang sugatan. At sanggol patay sa kadena ng motorsiklo sa Quezon. Naku po. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, isa ang Pasig City sa 3 lungsod sa bansa na pasok sa global finalist sa 2025 Bloomberg Mayor's Challenge, isang international competition na sumusuporta at kumikilala sa mga makabagong solusyon sa mga problema ng lungsod. Nasa 47 iba pang lungsod sa buong mundo ang napili para sa pagbuo ng mga ideya na naglalayong mapabuti kung paano makapaglilingkod ang isang lokal na pamahalaan sa kanilang mga constituents. Ang competition ngayong taon ay naka-highlight o naka-focus sa sustainability, public health, job creation and basic services na siyang key areas ng mga finalists sa kanilang mga bagong diskarte na suportado ng mga programa. Pinuri ng Livable Cities Philippines, local partner ng Bloomberg, ang Pasig City, Naga City at Kawayan sa Isabela. Ayan ha. Para sa kanilang mga practical na ideya na tumutugon sa mga tunay na pangangailangan ng kanilang komunidad. Ayan ha. So bukod sa Pasig, lagi kasing Pasig lang ang nababanggit eh. Kasama pala ang Naga City at Kawayan Isabela. Ayan. Sa global finalist ng 2025 Bloomberg Mayor's Challenge. Eto, isa pang good news sa mga health workers naman. Naghahanap po ng 2,000 mga bagong empleyado sa mga pampublikong ospital ang Department of Health sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binuksan ang anniversary job fair ng ahensya sa iba't ibang mall sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang magandang balita, partner, plantilla o permanent position talaga? ang mga hinahanap. Ano ba ibig sabihin pag plantilla o permanent position? Permanent regular position, kumbaga sa ating term. Kapag regular, hindi ka pwedeng tanggalin, ganon? At malaki ang benepisyo. Hindi ka pwedeng tanggalin kahit gumawa ng kalokohan? Pwede, syempre. Hindi basta-basta pwede Ibig ba sabihin niyan, pula ID niyan, pula ID. Hindi ko alam regular, yung mga color. regular. Hindi ko alam yung mga color coding. Hindi kilala akong May ganyan ganun ba? Oo. At Kapag naging pula na ID, siga-siga na. pwede na gamitin sa traffic violation. O kaya naman hindi na magtatrabaho. Dahil regular na siya. Ganon? May ganung Naku, sa pag-uugali yung iba. Government? Hindi lang sa gobyerno, Pati pati sa sa private? private. Depende naman sa tao yun Doon sa tao. Meron lang ilang ganun. Huwag naman. Yung bang magiging probationary 6 months, napakabait.
napakabait. Pero pag regular na, nako, doon na lumilitaw ang lahat ng sungay sa katawan. Ayaw na magtrabaho. Regular na ako eh. Oo. Hindi niyo ako basta-basta matatanggal. Yun. Ganon. Oo. pero yan, pag tinanggap ka, regular ka kagad, just sa sinasabi mong yan. Sabi, plantilla position. Magkano ba sweldo permanent. niyan? Magkano sweldo niyan? Depende kasi may nurse, doctor, at iba-iba yung hinahanap. Kaya dito nga, sa ano. magkano nga? Hindi natin ma-isa-isa eh. Walang Pero binanggit, may walang nakita binanggit. ako doon sa post, Oo. 40,000 ang nag-range 40,000 pataas sa mga nurse natin. Kaya ako na itatanong, dahil sa teacher, mas maganda sa public, sa teacher. Sa health workers kaya, ganun din? Kapag health workers kaya ay mas maganda pa rin ang bigayan sa gobyerno kaysa sa private? Dapat dahil napakaraming pasyente sa public hospital. Eto pa nga Tuloy detalye. yung basa. Ayan, nagsimula pa po ito nung Lunes at magtatagal hanggang ngayong araw na lang. Ha? Ngayon na lang? Oo. Ano ba naman Kaya yan? humabol na po. But kung kailan yung last day, tsaka natin ibinabalita. Eto sa SM Pampanga na lang, SM Trece Martires sa Luzon at SM Seaside sa Visayas ngayon yung job fair. Ayan. Oo, kabilang nga sa mga posisyong hinahanap, nurse, Nurse, doktor, occupational therapist, speech therapist, mga dentista ba? Hinahanap din dentista. Medical technologists, respiratory therapist, physical at administrative assistant, physical therapist at administrative assistant. Ayan. So nagsimula pala yan nung Lunes pa. Ngayong Friday. Last day. Ngayon natin ina-announce. Alam niyo kung bakit? Last day. Kasi ay Best AM Station ang DCRH. Big winner po sa katatapos na 28 Golden Dove Awards ng KBP ang kauna-unahang himpilan sa bansa ang DZRH. Ayan. Wala ba tayong asa pa yung mga palakpakan natin dyan? Ha? Meron dyan applause eh. Saan ba? Wala ba rin eh? Wala. Yeah. Ha? Ayun pala eh. Nahanap? Wala kasing walang pangalan eh. Parang si Sherwin yung narinig ko sumisigaw na yun. Aha. Ito ay nang tanghalin ang DZRH bilang Best AM Station sa Metro Manila. Ayun Ayan nakikita niyo po ba yung picture? Ayan si Boss Jomay Paroco. Si Sherwin nandun. Ayan tinan mo ang suot ni Sherwin Yun ang Panama doon tsaka si Attorney Cam, tsaka sino ba yung mga nandyan? Ayan, si Miss Elaine, si Miss Giselle. Si Giselle, si Elaine, sino pa yung si Milky Rigunan, ayun si May. Si Ma'am May. Si May at Binahuan. Si Ma'am Milky. Oo. Ayan Congratulations. Nakakuha naman ang damdaming bayan. Ninalakay Mayor Deo Macalma at Sister L ang Best Public Affairs Program para sa damdaming bayan. Ayun, tinan mo, ba't pero wala sa picture si Mayor, At Best Field Reporter naman, si RH15 Giselle Ricafort. Opo naman, tinan mo nga naman, Giselle, laban tayo dyan. Kaya ho pala kapag dito sa studio, ang daming mga kalapating mababa ang lipad. Oo, at kulay gold. Golden Dove. Ayan, ang dami ho dito sa ilan ito? 1, 2, Pakita natin sa screen. Ito. Yan. 6. Ang dami. Ito. Andito. Kita ba? nakahilera. Ayun, nakita. I-zoom ng ating DZRH TV. Yun ang napakaganda. Ayan. Ito pa. Kaya marami yan. Sherwin, huwag ka masigaw na sigaw. Sigaw na sigaw to si Sherwin. Dahil, nanalo din. Nanalo si Sherwin. Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones. Siyempre naman, si Kuya Angel. Best Science and Technology Program, Radyo Henyo, nina Angelo Palmones at Dr. Ruby Cristobal. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan. Congrats. Milky, laban tayo dyan. Best Public Service Program Host, May Binauhan. Ayan.
Ayun, si Milky. Ayan, oh. Nasa picture. Si May. Nasa si May. Ayun, malayo lang ang chance. Best Drama Program, Juan Tamban ni Marilu Jacob. Ayan, ha. Best Culture and Arts Program, Tula at Awit para kay Dr. Jose Rizal. Best Radio PSA. Ano yung PSA? Public Service Announcement. Public Service Announcement. Love You Nak El Nino Series. Love you, Ayun. Nak. Yun ba yun? Ito ba yung kay ginawa ni Sherwin? Siya ang Ayan. scriptwriter. Ang Ayun. utak sa likod niyan. Yan. Sa lahat ng winners, abay, congratulations! Ala ba tayo dyan? Ayan. Oh, tama na. Oy, congratulations daw, sabi ni Congressman Ador Plato. Ay, Kong Ador Plato ng Bulacan. Salamat. Thank you po, Kong Ador. Sa Mandala, sang-ayon si Senator Alan Peter Cayetano sa pahayag ni Senate President Chis Escudero na maaring magbotohan ang senator judges para i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte nang hindi tumitingin sa mga ebidensya. Ngunit ayon kay Senator Cayetano, bagaman totoo ang sinabi ni Escudero na maaari nilang ibasura ang kaso ni VP Inday, hindi anya nangangahulugan na ito ang kanilang gagawin. Ito ang tugon ng senador sa usaping posibleng i-dismiss ng Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara oras na magbukas na ang Kongreso at muling mag-convene ang senator judges. Git ni Cayetano, mahalagang huminga muna at pag-isipang maigi ang gagawing aksyon para sa ikabubuti ng bansa at hindi ito dapat madaliin. 4 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa residential area ng Barangay 773, San Andres Bukid, Maynila, kahapon ng hapon. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 17 kabahayan ang nilamon ng apoy, Mario Josep, na nakaapekto sa 38 pamilya sa sunog na tumagal ng mahigit 1 oras at umabot sa ikatlong alarma. Kabilang sa sugatan sina Daniel Coronel, 63, nagtamo ng first degree burns, Merle Peralta, 20 anyos, Jersey Leanderes, 18, at Gabriel Peralta, 79. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng hapon sa 2-story residential property sa Dagonoy, corner Nickel Street at naapula pasado alas 4 ng hapon. Inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog habang tinatayang nasa 200,000 pisong halaga ang mga nasunog na ari-arian. Patay ang isang 3-day-old na lalaking sanggol makaraang maipit sa kadena ng motor na minamaneho ng kanyang ama sa Barangay Rizal, Tagkawayan sa Quezon. Sa ulat ng pulisya, pauwi na sana ang pamilya sa Del Gallego, Camarines Sur nang mangyari ang trahedya. Napag-alamang nakabalot ng blanket o kumot ang nasabing si Baby Ronald. Karga ng kanyang ina nang biglang lumaylay at sumabit sa gulong Naku po, ng inang. motorsiklo ang kumot ng sanggol. Iyon ang problema. Oo. Nahulog ang biktima mula sa pagkakarga ng kanyang ina dahilan para Naipit. maipit ito Yun. sa kadena at magtamo ng Mario matinding Josep. injury. Oo, so nahatak yung sanggol. Oo. Ako po, Eto na, inang. isugod pa nga raw sa ospital ang sanggol, ngunit idineklara na pong dead on arrival. Saklap na pangyayari. Samantala, meron daw good news na hatid ang Best Field Reporter of the Year. KBP awardee. Ano kaya yung good news na dala nitong best reporter ng KBP Ito yung Golden Cup inaabangan Awards? natin eh. Blowout kaya? Oy, Blowout? Magpapapansit kaya? ha, mother? Ha? Yun ba ang dala niyang good news? Ihatid sa atin ang aring RH15 Giselle Ricaport. Congratulations, Giselle! Salamat, Jerry. Mahigit 2 piso na tapias presyo sa mga produktong petrolyo ang posibleng asahan ng ating mga kababayan sa susunod na linggo. 2 piso lang? Mahigit 5 piso itinaas ngayon Oo, correct. Jerry, mas maliit kumpara doon sa itinaas nitong Martes Oo. at nitong Webes. Webes.
Oo, ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible yung piso hanggang piso at 4 na sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso at 6 na sentimo hanggang 2 piso at 10 sentimo sa kada litro ng diesel. Maaari naman daw na maglaro ng mula 2 piso hanggang 2 piso at 20 sentimo ang tapias presyo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na resulta raw yung bawas presyo ng anunsyo ni President Donald Trump ng Amerika na posibleng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. O narito nagpatupad nga yung mga kumpanya ng langis na mahigit 5 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo nitong Martes at Huwebes sa paraan ng utay-utay. Ito si Giselle Ricopoy para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Susunod! Tito Boy! O yung iba daw mga Pilipinong pauwi na sana, gusto na umuwi. Nagbago ang isip. Bakit? Peacetime na raw peacetime na Diyan sa Middle East. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, umatras na ang ilang OFW sa alok na repatriation ng gobyerno. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East dahil sa napagkasunduang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay, matapos ang anunsyong tigil putukan sa gitnang silangan, higit 200 OFW na ang nagdadalawang isip ng bumalik ng bansa. Sa 300 Pinoy na nagpahayag ng interes na umuwi ng bansa, nasa 50 lang ang nag-confirm. Samantala, nasa 102 kababayan mula sa Iran ang nakatagdang dumating sa bansa ngayong Biyernes. Samantala, hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na mag-ulat sa bayan tungkol sa kanyang mga naging biyahe abroad. Sagot ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos natawagin ni Vice President Sara Duterte na bobo ang administrasyon dahil sa pagkwestiyon sa madalas na pag-alis ng bansa. Ayon kay Castro, dapat nabigyang linaw ni VP Sara kung personal ba o official business ang kanyang lakad. Paliwanag pa nito kung personal trips ang biyahe ni VP Sara pero mayroong kasamang official functions. Ito ay nagtrabaho bilang presidente. Dapat pa rin itong mag-ulat sa taong bayan kung ano ang kanyang ginawa. Git nito magkakaroon ng kalituhan at conflict of interest kung sinasabing personal ang naging biyahe subalit nagtatrabaho bitbit ang mandato bilang pangalawang pangulo. Makikita din na niya sa sagot ng Vice Presidente na napaka-emotional nito at nagpapatunay sa kasabihang when emotions are high, intelligence is low. Sino nagsabi niyan? Si Attorney Claire Castro Aba, na mga nagbe-birthday daw ngayon. Happy birthday, Attorney Claire. Happy birthday. Yusek Claire Castro. Tingnan mo nga naman, bago pala nag-birthday, nagbitaw pa ng mga pahayag, ha? Ano daw? When emotions Is high. Uh-huh. Intelligence is low. Intelligence is low.
Kaya pag emosyonal, wag talagang magbibitaw ng mga pahayag. At wag magdidesisyon, Yun, gagawa isa pa. ng mga mabibigat na desisyon. Ayan. Alas 6:41 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Bumubuo na ang nanang ikakaso ang Department of Justice laban sa makapangyarihang grupo na posibleng nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, gumugulong na ang investigasyon katuwang ang whistleblower na si alias Totoy kung saan ay isang kilalang personalidad ang tinukoy nitong utak sa pagkawala ng mga sabongero. Aminado rin ang kalihim na mabigat ang kalaban sa kaso lalo't kumpiyansaan niya ang mastermind na maipapanalo ang kaso kahit pa umabot sa Supreme Court. Obo. Sino kaya, no? Meron palang ganong ipinagmamalaki kaagad. Dahil dito, plano ni Remulla na makikipag-ugnayan kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Eto, panibagong floating shabu na naman. Meron na naman. Oo, naku, hindi na naubos ito. Aabot sa 166 million pesos na halaga ng floating shabu ang nalambat na mga mangingisda sa baybaying sakop ng bayan ng Basco sa Batanes. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa loob ng isang sako ang 24 na pakete ng shabu nang makita ng isang 58 anyos na mangingisda. Nakapaloob sa 2 vacuum-sealed transparent plastic ang shabu at isang tipak kung saan may nakasulat na Dagwanyin Refined Chinese Tea. Tinumitimbang ang illegal na droga ng nasa 1 kilo kada pakete, kung saan bawat isa ay nagkakahalaga ng nasa 6.8 million pesos. Wow! Nagpasalamat naman si PDEA Batanes Provincial Officer Romarico Pagulayan sa mangingisda at nanawagan sa publikong ipagbigay alam agad sa otoridad kung may makita o matagpo ang mga kahinahinalang mga bagay para sa tamang dokumentasyon, turnover at disposal. Ayan, mangingisda na naman, ano? At sa Batanes naman to. Talagang sa part nitong Luzon. Luzon. Sa mula dito sa Bataan, pataas. Oo, sa kaya Yan yung galing mga- tong mga to, no? Yes, sa West Philippine Sea. Pinaanod, Pinapaanod. Lalo't may mga Chinese, kumbaga words or letters Oo, na kaya nakikita nga. dun sa mga pakete. So ang war on drugs ngayon, may malaking papel ay mga mangingisda. Ayan, mga Hindi ang pulisya, kundi mangingisda ngayon. Hindi ang PDEA. Binanggit ba kung anong reward? Nagpasalamat. Thank you. TY. Thank you. Gaano karami? Ulit? 24 na pakete at Bawat may isa, 1 kilo. 1 kilo. Tapos 1 kilo ay 6.8. 6.8 million. Million. So magkano lahat yon? 166 million daw nasa doon. Tingnan mo na. Ganun kalaki. Ganun kalaki. Dapat Di ba pag police nakakasabat ng ganyan, may reward na kaya napopromote nga. sa serbisyo, Mamaya sa ranggo. magtatanong tayo sa mga otoridad. Ano kaya ang reward ng mga mangingisda? Ayan. Samantala, kukonsultahin ng Department of Transportation ang economic managers ng Marcos administration sa hirit na pisong taas pasahe sa pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kailangan matimbang na mabuti ang malakas na kahilingan na itaas ang pasahe kasunod ng oil price hike. Idinin ni Dizon na kailangan ding isaalang-alang at protektahan ang kapakanan ng mga commuters na papasan sa anumang fare hike. Ito ang dahilan niya kung kaya't kailangang ikonsulta ang fare hike sa economic team para magkaroon ng tamang gabay sa anumang desisyon. Nasabat sa NAIA ang higit 32 million pesos na halaga ng cash sa piso at dolyar mula sa isang lalaki na patungo sanang Hong Kong. Nadiskubre ang 1.2 million pesos at $580,000 na pera sa loob ng $580,000. Wow. Ang laking halaga. Oo. Magkano ba pa? Uy, bumaba pala ang dollar ngayon, ha? 56. 56.6. 56.6. So kahapon 57. So lumakas ang piso. Yes. 56.6 ngayon. So magkano yung nakuha daw, Tina? $580,000. $580,000 Dollars times 56. 57 na natin. As Sa in, estimated. 57. Oo.
33 Million? million pesos. Ganun kalaki. Oo. Ang nasa Daing loob pera ng niya na. bagahe. Sino yan? Sino yan? Oh, hindi tinukoy dito. Pero nasa kustudiya na daw ng Bureau of Custom ang suspect Aha. at ang nakumpiskang halaga ng salapi. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Tunita Berna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's move and get it on. Yeehaw! You got the hit. Friday! Uy, talaga naman kaya pala marami sa atin ang kahit na inuubo, sinisipon, masiglang-masigla pa rin. Ano? Kahit minamalat, ay pumapasok pa rin. Ano? Dahil Friday na! Oh, diba? Iba, may sipa talaga kapag Friday Dahil alam na nating papunta na tayo sa bakasyon, sa day off. Oh, lalo na yung ang day off Saturday and Sunday, diba? Meron na ulit panahon para sa pamilya. Ayan. Saan ba ang lakad ngayong weekend? Kaya lang, saan ba pwedeng lumakad? Mukhang hindi mahirap lumayo ngayon, ano? Dahil sa malalakas na mga pagulan na nararanasan natin, wala daw tayong bagyo, ho? Wala ring low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero nakakaranas tayo ng mga biglaang malalakas na pagulan. Tulad po ng naranasan natin kagabi habang tayo ay kagabi pa ba yun? Madaling araw na yata yun, Mother, ano? Mga anong oras ba yun? Hindi ko na natingnan yung oras, pero nagising ako Nagising ako sa lakas ng tindi ng ulan at kulog at kidlat. Tapos nung nakatulog ulit ako. Paggising ko na ng umaga, ganito na, minamalat na ako. Mukhang naanggihan ako kaya ako naulanan sa lakas ng mga ulan kagabi. Kaya yung napagdaan ko dito sa may Quezon Avenue, sa may Araneta Underpass, ayun, may tubig. Sigurado lahat gagawa, mag-create ngayon yan ng traffic dyan. Kaya agahan na ninyo yung mga dadaan dyan, Quezon Avenue going to Manila, agahan na ninyo. Yan naman ang kailangan natin gawin talaga ngayon. Dahil given na ang traffic, ayan, dapat naglalaan tayo ng matinding pataan sa ating mga pupuntahan. Ay, maraming salamat Retired General Charles Calima at General James Brillantes sa inyong mga pagbati sa DZRH. Ayan, ganun din kay Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Birthday pala ngayon ni, tama ba ito, Professor Gabby Lopez? Birthday pala ni dating First Gentleman, Attorney Mike Arroyo. Ayan. Former FG, happy birthday. Kumusta po ba kayo? Balita ko nitong nakaraan may sakit no? Sana naman gumaling na at nakaka-recover na. Ano? Mamaya may mga follow-up tayo. Kumusta ba? Ilang araw na lang ay palitan na ng administrasyon, hindi po ng national government, dito sa mga local government units. Kaya't kasi at 30, di ba? At 30 ay palitan na. Makibalita nga tayo dito sa makibalita nga tayo dito kay sino unahin natin? Si Boy muna. Makibalita nga tayo sa problema sa basura dito sa lungsod ng Maynila. Dean Jaime Ibanez, nako, pati si Dean nakikita rin daw niya itong mga basurang nagtambak na yan dito sa Maynila. Alamin nga natin ang update. Mukhang sasalubungin ba talaga ng basura si Mayor Isko sa kanyang pagbabalik sa lungsod ng Maynila?
RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, tuloy-tuloy yung isinasagawang pag-akot ng paglilinis ng tambak na basura ang Manila Department of Public Service sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Nasa dalawang malalaking truck at dalawang payloader ang ginagamit para mahakot Talaga, ang tambak na basura. Saan lugar yan? Po sa Center Island. Mas marami kahapon ka Jerry. Saan lugar yan? Saan lugar, boy? Sa Divisoria. Binondo site. Binondo site. At nauna na nga nalinis ng mga tauhan ng MMDA yung nagbayra ng tambak na basura sa Divisoria kahapon, partikular sa bahagi ng Binondo. Bukod dito, may mga ilan lasangan pa rin sa Manila ang nadaanan natin na yung iba'y malinis na. Halimbawa, sa Bloomingtreet. Uy, oo nga, linis na. Malinis na. Malinis, oo. Ayos. Linis na yung pinaka-Center Island. Center Island, ayun o. At yung iba, yung dito sa Guevara at Bloomingtreet, Jerry, medyo maganda ay yung basura nakasako na. Hindi na siya nakabuwag-wag yung nakakalat. Oo, dapat At ganoon. may mga, ang tawag dito, may nakakareto na siya at hindi na siya nakakalat. Pero teka muna, yan yung mga basura ng mga nagtitinda, ano? Yang sa Bloomingtreet, pati yung sa Divisoria. Oo, inilalabas sa mga nagtitinda, mga vendor, dito sa kahapaan ng Bloomingtreet. Kaya lang, kailangan talaga inaayos nila yung basura nila. Hindi naman ikakalat, di ba? Kaya nga, pinabantayan na itong lugar na to ni Chairwoman na Remy Bautista na nakakasakop sa lugar para hindi na nagkalat dahil sa ang balita ko, Jerry, sabi ng mga palero na nakausap ko kanina, ang aga ko kasing gumising kanina, Jerry. Bakit? Nagising ako ng alas 4. Inabahan ko talaga yung truck. Inabahan mo. Limang araw na hindi naaakot yung lugar namin eh. Nako, Sa may Barrio Obrero. Ang ginawa ko kanina, inabahan ko ng alas 4 ng madaling araw. Na-tsempohan ko. Wala pang kalaman-laman, kaya Benamano, ako yung nakapagtakot. Ikaw nauna. Basura mo ang nauna. Basura ko yung nauna eh. Sabi ng palero, bukas sa ibang barangay naman sila. Ang Lionel daw ay magsisimula July 1 na. July 1. Para mag-operate. Sabi ng palero na kausap ko kanina. So mga huling hirit na lang yan nitong contractor ngayon. Hanggang ano pa sila? Sabado, Linggo. Hanggang Lunes at 30. Hanggang Lunes at 30 at simula na alas 12, 1 ng tanghali. Simula ng panunungkulan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa datos nga pala Jerry, iabot ka ko lang to, ng Metro Parkway Clearing Group, higit sa 58 tonelada ng basura ang nahakot nila. Dito naman yan sa Tayuman, Jose Abad Santos, Kanto ng Antipolo, Dagupan, New Antipolo, Tondo, District 2, isa lugar namin. At itong Mel Lopez Boulevard sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Iyon. Thank you, boy! Yan ang kailangan talaga. Mahakot ka agad dahil ang dalas ng umulan-ulan. Kahit wala tayong bagyo, pag tinangayan, babara sa mga kanal, sa mga drainage. Nako, baha. Kaya inaabot tayo ng kutakot-takot na baha. At matagal humupa dahil sa mga basurang yan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Hoy! Kumustahin natin ang war on drugs. Talaga bang may malaking papel na sa war on drugs ang mga mangingisda? Sila na ba ang bago nating mga agents? Mukhang kailangan na nating bigyan talaga ng sapat na parangal at reward ang mga mangingisda natin. Mukhang mas marami ng drug haul ngayon ang mga mangingisda kumpara sa mga
anti-narcotics agents natin, magtanong nga tayo sa PIDEA. Si Attorney Joseph Kalulot ng PIDEA, spokesperson ng PIDEA, nasa linya natin. Attorney Joseph, magandang morning. Si Ka Jerry Baha po ito. Magandang umaga, Ka Jerry. Magandang Apo. umaga din po sa mga nakikinig at nanonood Apo. sa ating palatuntunan. Apo. Talaga bang may malaking papel na sa war on drugs natin ang mga mangingisda, Attorney? Ka Jerry, hindi lang po mga mangingisda ang merong malaking papel sa ating war on drugs. This is the whole community po. Dahil ang war on drugs, hindi na naman po kakayanin yan ng mga law enforcement agencies. Kailangan din ho ng partisipasyon din ho ng ating komunidad. Ng lahat ng tao. Oo, lahat ng mga ayaw sa droga. Kalaban natin ng droga. Pero dito sa mga nangyayari sa mga nakaraan, parang nagkakasunod-sunod ito at mukhang napakarami ng nakukuha, nalalambat na droga ng mga mangingisda natin, Attorney Joseph. Ito po, Ka Jerry, ang resulta o produkto ng ating pinaigting na demand reduction activities ng PIDEA. Ito ay kaagapay din ho sa partnership and collaboration na ginagawa ng PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP, yung Philippine Navy, doon sa ating mga fishing communities. Kaya nga po itong ating mga isda, sila ho ang ating partner dito sa ating war on drugs. At sila rin ho yung mga unang nakasabat yan po sa mga lumutang o yung tinatawag natin mga floating shabu off the coast ng western part of the Philippines. Sa ano ba nanggagaling yan? Yung mga floating shabu na yan? Base ho sa mga packaging na mga na-recover ko natin, kahintulad po ito doon sa mga shabu na manufacture at nanggagaling doon sa Golden Triangle area. Kung tatanungin po saan ho yung Golden Triangle area, ito po yung mga lugar within the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Doon maaring doon ang gagaling, pero hindi naman ho doon siguro inilaglag yan sa malalayong lugar na yon. Hindi ko kaya yan mga nakasakay sa barko tapos inilalaglag dyan sa West Philippine Sea? Posibilidad po yun. Isa ho yan sa tinitignan ho natin na anggulo na maaaring doon ho talaga tinapon yan sa high seas para kukunin ho ng kung sino man ang contact ko nila at yan ho ang balak na ipuslit sa loob ng ating bansa. So ito itong mga drug traffickers na ito nakabarko tapos ang contact nila marahil mga nakabangka din para pick upin yan. Ano? Yan po ang isa sa mga modus ho ng ginagawa ng mga drug syndicates po natin. Nako. Saang anong mula ho nitong mga nakakaraang linggo madalas diyan sa mula karagatan sa Bataan papataas. At ang latest nga sa Batanes itong pinakahuli na mga nakuhang shabu. Papon, ang pinakahuli hong recovery ho natin dyan sa may bandang Batanes, may isang mangingisda rin po, nakakuha po ng isang sako na naglalaman ng 25 na pakete na may kargang pinaghihinalaang shabu. Ito ho, yun ay turnover naman ho sa ating otoridad at yan po dadalhin sa ating laboratorio para matest po natin yung laman ng mga pakete na na-recover po. So hindi pa ho natin confirm kung ito'y drugs talaga? Wala pa kasi yung laboratory result. Kaya tayo po, ang nababanggit lang po natin, suspected shabu. Dahil po sa kanyang itsura. Ang itsura po nung nakuha doon sa 25 pakete ay mukhang shabu. But the laboratory is the only entity who has the authority to say that yung final is shabu. Para sigurado tayo. Tama kayo doon, attorney. Kailangan na yung laboratory test. Okay, sa taong ito lang, attorney Joseph, mga gano na itong mga floating shabu na nalambat ng mga mangingisda natin? Gano karami na? Yung sa floating shabu po, yung batch po na ito, ang nasira na kasi natin doon sa Kapas po ng isang araw, 1.3 tons. Wow. Tapos idagdag pa ho natin itong nakuha doon sa may Batanes. Yung sa Batanes, more or less, siguro mga nasa
24.5 kilos siguro ho yun. Oo. So yan na po yung mga nalambat po ng ating mga mangingisda. Yung 1.3 Pero nung- tons na sinunog sa Kapas, puro floating yon, galing sa floating, mga floating shabu yon? Papo ka, Jerry, yung Matindi, 1.3 ano? tons, Oho. floating po yan. Tapos may dinagdag din po tayo dun sa mga sinira ko natin sa Kapas Oo. na meron na pong court order. Kaya po yung value Oo. ng nasira po natin dyan, umabot po ng 9.4 billion pesos. 9.4 billion pesos na halaga ng drugs na kung ito'y umabot sa kalsada ay siguradong napakaraming kabataan ang masisira. Ang tanong ko ngayon, Attorney Joseph, may pabuya ba man lang tayong reward man lang tayong naibibigay sa mga mangingisda nating nakakalambat nito? Sa mga mangingisda ho na nag-turnover po ng mga floating shabu, Oo. may mga LGU na namigay na rin po ng pabuya. Oo. Ang Philippine Coast Guard namigay na rin po, pati ang PNP. Oo. Sa aming hanay naman ho, may hininda ho kaming mga grocery items para ho sa ating mga mangingisda. So mga malit na bagay lang po maaaring namin may bigay, pero yung ginawa nila, hindi po yan masusukat to. Napakalaking Totoo napakalaking yan. karangalan po para sa nila yan. Oo, sabi ko nga ho, mukhang may malaking papel na talagang ginagampanan ngayon ng mga mangingisda natin sa war on drugs. Pero wala ho bang effort, attorney, na magkaroon ng maayos na sistema nag-reward system o pagbibigay ng karampatang pabuya, yung magkaroon na ng sistema, maging maayos na, at hindi lang yung galing sa LGU, galing sa inyo na grocery, para ho sipagin man lang at lalong maghanap ng mga floating shabu, mga mangisda natin. Jerry, pinag-aaralan na rin po ng Dangerous Drugs Board po yan. Aha. Kung paano rin ho mabigyan ng karampatang karangalan din po yung mga ganitong sitwasyon na kung saan mayroong mga recoveries from the sea. So, hopefully meron ho tayong maayos na sistema na ho dyan. Although meron na ho tayong mga reward system, pero may mga parameters po kasi tayong kailangan sundin po ayon sa mga board regulation po. Okay. So yan ay mga floating shabu. Sa dito ho sa atin sa lupa, anong information ninyo? Meron pa bang dito mismo, meron pa bang shabu laboratory na existing ngayon? Sa Shabu Laboratory naman po, alos wala na ho kami makita. Sa buong termino po ng ating presidente, 4 lang ho nasira ho nating laboratorio. Ibig sabihin, mukhang wala na hong nagmamanufacture po dito, or baka meron hong nagbabalak mag-umpisa. Kaya panawagan na rin ho kami sa mga kababayan natin, baka meron ho sila mga kapitbahay na nag-uumpisa na rin hong gumawa ng laboratorio. Kasi ang laboratorio po, hindi lang ho yan sa mga malalaking warehouse. Maaari hong gawin yan sa loob ng inyong mga bahay, or yan sa mga subdivision or sa mga condominium units. Anong mga senyalis po yan, Ka Jerry? Yung kapitbahay lang, marami mga exhaust. Marami yung CCTV. Sa labas po ng kanilang bakuran, napakarami yung mga plastic containers dyan, plastic na drum. Ito po yung mga lalagyan ng mga chemical. Dito oras po ng gabi, dyan po nakikita yung mga yung operation nila. Opo. May mga ano ba yan? May exhaust ba yan? May makikita bang laging umuusok? Mga ganun ho ba yun? May mga exhaust po, may masangsang na amoy minsan. So dapat kapag ganun, ipagbigay alam kaagad sa inyo. Opo, Ka Jerry, ipagbigay alam sa mga otoridad, sa amin ho sa PIDEA o dyan po sa Philippine National Police. Dahil kung meron kayong may report na ganyan at gusto nyo makakuha ng reward kapag naging positibo po yung operation natin, may binibigay ho na reward system, may binibigay ho na naka-reward. Yan po sa mga nagre-report po ng mga laboratory. Yun pala, may maayos ng reward system sa ganun, ano? Yung ang wala yung sa mangingisda, wala pa. Wala pang maayos. Yung sa mga mangingisda po, inaayos na lang po natin ho yung, kasi may mga parameters po tayo kailangan sundin. So hopefully, maayos din natin yan in the coming days po, Ka Jerry. Opo. Mukhang ganun na nga ginagawa ng mga drug traffickers, ano? Sa hirap na silang mag-manufacture sa community, sa lupa.
Kaya siguro sa ibang lugar nila ginagawa, isasakay sa barko, pag ano, papaanod. Ito nga, at ito na nga yung nakukuha ng mga mangingisda natin. Opo, Ka Jerry, yan ang yung isa sa mga modus na ginagawa na po nila ngayon. So, sa Golden Triangle area po sila kukuha, susubukan nyo lang ipuslit sa ating bansa through our coastal area. Oo. Hindi kaya dito mismo sa mga inagaw sa ating isla ginagawa yan, attorney? Mga inagaw na isla sa atin dyan sa West Philippine Sea? Wala naman po kaming monitor na ganyan, Ka Jerry. Mapapaisip tayo ng ganun. Lalo pa may mga Chinese markings yung mga packaging eh. Meron nung mga Chinese markings po na nakuha dyan sa mga na-recover po natin. Okay. Attorney Joseph, balitaan nyo kami ng update dyan sa para sa yung para sa reward sa ating mga mangingisda. Ano? Pag meron ng maayos. Opo, Ka Jerry. Salamat po. Meron tayong updates. Balitaan po namin po kayo. Salamat po, attorney. Magandang umaga, Ka Jerry. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Si Attorney Joseph Kalulot, siya po ang spokesperson ng PIDEA. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ano sabi ni Jocelyn Palabrica? May confidential intelligence dyan. Malabo katwiran nyo na hindi nahuli ang suspect or drug lord. Ayun. Yun nga, meron tayong hindi. Meron tayong mga confidential and intelligence fund. Ayan, Kung wala pang maayos na sistema sa reward sa mga mangingisda, pwede nga kunin doon, Doon hindi mo na kailangang mag-create ng mga pangalan ng kung sino-sino. 'Di ba? Hindi mo na kailangang mag-isip ng mga pangalan para lang sa accounting ng confidential fund. Ito, mga mangingisda mismo. Pwede nyo nang sila mismo, pangalan nila ibigay. Total, sila naman talaga ang nakalambat ng mga droga na yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy. Uy, Engineer Tony Nanggel, 7:12. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Friday, June 27, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Very powerful personality. Itinuturong utak sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Isang female celebrity. Sangkot din. Diesel at kerosene, may mahigit 2 pisong rollback sa susunod na linggo. Higit piso naman sa gasolina. Vice President Sara Duterte frontrunner sa 2028 elections. Kaya daw ginigiba ng mga kalaban sa politika. Buwan ng mga puso, naging top wedding month ngayon sa bansa. Outgoing Marikina Mayor Marcy Teodoro maaari nang maiproklama bilang nanalong kongresista. At tatay na rapist ng anak na binuntis pa, arestado sa Bukidnon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha.
At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:21. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang sikat na showbiz personality ang isinasangkot sa higit sa pagkawala ng 30 nawawalang mga sabongero. Ito ang bagong pasabog ng state witness na si alias Totoy. Batay sa isinumiti niyang affidavit kaugnay sa kaso ng pagdukot at pagkawala ng 34 na sabongero. Ilan dito ay noong December 2020 hanggang December 2022. Clue! Oy! Sino ito? Blind item to. Hindi sabay-sabay ang kanilang pagkawala sa iba't ibang lugar kung saan sila dinukot. Meron sa Maynila, Bulacan, Rizal at Laguna. Hindi pinangalanan ni alias Totoy ang female celebrity na nasa inner circle. Clue! Letra ng pangalan. Oy, mahirap na. At ang tanong siya pa ba? Kasama raw ito sa mga meeting. Nako. Maraming alam nga. Kasama raw ito sa mga meeting. At may boses sa grupo. Aba, nakikialam. Oh, nakikisaw-saw din. Hindi yung kasama lang na Parang wala lang. na parang kasama lang. Audience, ayan, nandiyan sa tabi-tabi, palakad-lakad. Na para nakaakbay lang o naka-holding hands. naka-abrisyete lang. Oo. May boses sa grupo. Kaya may alam ito sa pagkawala ng 34 na sabongero na kinasasangkutan din ng ilang miyembro ng PNP at ilang opisyal ng gobyerno. Clue! Baka alam ni Morley ito Oo nga. Mamaya nga, baka itanong may natin. mga magko-comment sa atin dito. Oo. Mahula. Samantala, ibinunyag din rin ni Mulya na hindi lamang makapangyarihan kundi may limpak na salapi. Ang utak sa likod ng mga nawawalang sabongero at pati ang korte ay kaya nitong impluensyahan. Oba. Clue, secretary, clue. Anong letra? Maikli lang daw ang pangalan. Maikli lang daw ang Maikli pangalan. lang? Sabi ng ibang mga nanguhula. Merong mga nangulan na Kaya nga. Samantala, ginahasa at nabuntis pa ng sariling ama ang 16 anyos na dalagita sa Kadinggilan na Bukidnon. Arestado ang 40 anyos na suspect na kinilalang number 4 most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong qualified rape. Sa ulat ng pulisya, nangyari ang panggagahasa noong Setyembre 2024 at napag-alamang dati nang naharap sa kasong murder ang naturang suspect. Ngayon nakapiit na ito sa Kadingilan na MPS na walang inirekomendang piyansa. Alas 7:24 ang ating oras. Ang pagiging frontrunner sa 2028 elections ang nakikitang dahilan ni Vice President Sara Duterte. Kaya daw nais siyang i-eliminate ng kanyang mga kalaban sa politika. Ginawa ni VP Sara ang pahayag sa panayam ng Russian media matapos hingan ng paliwanag kung bakit hindi naniniwala ito na politically motivated ang impeachment case laban sa kanya. Sinabi ni Duterte na nababahala si Pangulong Marcos sa kanyang popularidad dahil gusto nitong manatili sa posisyon kaya gagawin nito ang lahat para mawala siya sa eksena sa susunod na presidential elections. Ilan sa tinukoy nitong hakbang para ma-eliminate siya sa eleksyon ay ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya at pagpapakulong sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Eto, good news po sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Batay po sa 4-day trading sa Minoplots, Singapore, posibleng pumalo ng piso hanggang 1 peso and 40 centavos ang tapis presyo sa gasolina at 1 peso and 60 centavos naman hanggang 2 pesos and 10 centavos sa kada litro ng diesel. Samantala, nakaambaring bumaba ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang presyo ng kerosene. Isa sa mga dahilan sa likod nito ay ang anunsyo ni US President Donald Trump na tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel. February na ang top wedding month sa Pilipinas. Ay, di na June. Oho. Ayon sa Commission on Population and Development, ito ay dahil sa mas marami na ang nagpapakasal tuwing Love Month kaysa sa buwan ng Hunyo. Batay sa 2023 data ng Philippine Statistics Authority, Pebrero ang nakapagdala ng pinakamataas na bilang ng mga ikinasal na umabot sa mahigit sa 52,000 o katumbas ng 12%. Engineer Tony Nanggel, katumbas ng 12% ng mahigit sa 400,000 total registered marriages sa buong bansa. Sunod sa listahan, alam nyo kung ano? Ano? Una ay February. Ang second wedding month ay December. Aba, mukhang mukhang masaya ka dyan, partner Pangatlo ang June. Pangatlo na lang ang June. Dati yan ang number 1 Kaya nga. Pangapat Dahil ay siguro maulan. Maulan na kasi ngayon ng June di ba? Tsaka Ngayon na. pasukan. Oo, mas priority yun. Pang-apat ang January at pang-5 ang buwan ng Mayo. Samantala, nananatili namang least favorite wedding. Ayan, ito Ano naman ang ayaw nila? Ano ang pinakaayaw ninyong buwan ng pagpapakasal? Ayan. Ikaw, kung ikaw ang ikakasal, ano ang ayaw mo? Siguro yung maulan din. Napangit din yun. Ano May, sa June Bakit ayaw mo ng maulan? Mahirap. Mahirapan yung bisita. May bubong naman. Mahirap bumiyahe. Ang gusto ba'y beach wedding o garden wedding? Church wedding. Church, Pero mahirapan kasi yung, kumbaga, yung mga nakadamit. Di ba? Mahirap nang mag-prepare yung biyahe. Ma-traffic, mabaha. Di ba? Eto, ang least favorite wedding month daw ay... Ano yan? November. Birthday ko yun. Bakit daw? Pinaliwanag ba dyan? Oo. Ano daw? Dahil birthday ni Tina. Akala ko undas kasi. Malamang yun nga. Malamang bakit yun nga. naman December daw ang pinipili ng iba? Malamig. Ba't ba nakikialam ka? Ba't ba nakikialam ka? Ano bang paki mo? Ang Commission on Population Development, ang tiningnan na nila ay numero. Numero ng mga nagpakasal ng ganitong buwan, ganitong buwan. Walang reason. Hindi na nila inalam kung ano dahilan. Kaya wag mo na alamin, Tina. Sige na nga, okay. Samantala, hindi lamang dapat ang residency o domicile of origin ang tinitingnan ng isang kandidato. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Marikina Congressman-elect Marcy Teodoro na dapat ding tingnan kung alam, ramdam at nauunawaan ng isang kandidato ang totoong pangangailangan ng mga taong kanyang nasasakupan. Napatunayan ko na piski ako'y residency is different from domicile. Hindi ko naman inabandona yung domicile ko, yung domicile of origin ko. Kaya mahigpit talaga ang batas natin na yung residency o domicile, hindi dapat yung actual lamang na paninirahan ang tinitingnan. Hindi dapat alam, ramdam, naunawaan ng kandidato. At hindi yung pangangailangan ng mga tao. Ito po ang iginiit ni Teodoro kasunod ng pagbawi ng COMELEC sa desisyong ipagpaliban ang kanyang proklamasyon kaugnay ng issue ng presidency o residency. Umaasa naman si Teodoro na maipaproklama na siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina pagdating ng Hulyo 1 matapos ang desisyon ng COMELEC.
Susunod! Tito Boy. Sino itong sikat na singer na bongga ang karir sa abroad pero hindi makabalik sa Pilipinas? Bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil nasimot at naibenta ng kanyang ina ang mga ari-arian dito. Totoo kaya? Awa naman. Bakit kaya? Ano nangyari? Ano nangyari doon sa ina? Ano? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:30. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang dilag, Pangunahing balita sa showbiz. magandang dilag, Yeeha! puso ko yung 7:37 ng ating oras. Hoy, may mga nagme-message sa iyo, Tina. Sabi, okay lang daw. Ano 'yon, yung buwan ng okay lang kahit maulan naman. Dadalhin ka naman sa Australia. Bakit sa wedding Australia? day. What's Australia? Mukhang may alam itong nagme-message na ito sa iyo, ha? At ang daming Nasa dahig ako doon. At ang daming nanguhula, ah. Daming nanguhula kung sino itong celebrity, ano lang sabi? Celebrity na nasa inner circle nitong pangyayari sa mga sabungero, sa mga missing sabungero, at may boses daw. May boses sa grupo, ibig sabihin nangingialam. May say. Oo, nangingialam nung mga panahon na yon. May mga nanguhula ang ako pa itinuro. GB yan, GB. Oh, Jerry Baha? Oo. Oy, pwede ah. May clay, sabi mo. Ang initial daw, GB. At saka kung may say yan, partner, ibig sabihin may karapatan. May Oo. karapatang magsalita doon. Pero sila pa ba? Papakinggan. Sila pa ba? Ay, General Sam Sagun, magandang morning. Sabi naman niya, ganda babae. GB. Ganda babae raw. Daw, gandang bayan. pang umiwas-iwas sa'yo. Kay Jerry Labasan, sino ba yon? Kaya ayoko nang maulan eh. Gusto ko maaraw. Aha. Pero ayaw mo rin talaga ng November. Birthday ko yun eh. November ano? 9. November na. Pero bakit December? Yung iba kasi, hindi, yung iba kasi itinataon sa birthday nila. Tipid yun para pag nag-anniversary kayo, isa na. Hindi, yung lalaki, yun ang gusto ng lalaki nga. Ayaw ng babae. Sa birthday mo, tsaka sa ang kasal. Para isang para tipid. handaan na lang. Practical ikaw, yan. hindi ka pumayag. Hindi pwede yan. Dapat more occasion, more gastos. Eto na. Sino itong sikat na singer na bongga ang karir sa abroad, hindi raw makauwi? Dahil naibenta na, nasimot na ng kanyang ina ang mga ari-arian. Kalungkot naman na rin. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Tita Morley. Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Asim naman itong kinakain. Ano ba? Ano ba yung kinakain mo? Kaaga-aga maasim? Kumakain ako ng grapes ng asim. Ay, grapes. Aba, healthy ah. Maasim yung grapes mo, pero kahit maasim yan, taas sa sugar niyan. Pero asim. Tapo mo na yan. Gawin mo suka. Anyway, ang asim din ng pag-uugali nitong madiraka ng isang kilalang singer dahil naubos na ang mga naipundar nitong singer na nasa abroad ngayon. Binenta isa-isa na ultimo mga lampshade, ultimo mga plato. Talaga? Grabe. Dahil mga paintings, kung anik-anik pa pati ng cabinet, naibenta ng lahat. Wala na. Bakit? Adik ba yung nanay na yan? Ba't binenta lahat ng gamit? Nagsusugal ba yan? Nag-iisip? Sugal ba yan? Nag-scatter? Nagsasabong ba yan? Baka nagsasabong yan. Ako malamang na. Nag-scatter yan. Nako, wala namang bisyo tong nanay na to. Hindi naman ito nagdodroga, hindi naman ito nagsisugal lamang. Ay binenta niya itong lahat ng mga ari-arian dahil ang feeling niya ay may karapatan siya dito. Kaya naman, yung anak niyang singer na nasa abroad ay ayaw nang bumalik ng Pilipinas dahil imbudo ito dahil lahat ng kanyang pinaghirapan
na ibenta ng lahat ni Madira. Kawawa naman. Pero kumikita pa ba yung singer na yan? Minsan hindi kagaya dati na talaga ang laki-laki ng kanyang pangalan, di ba? Ngayon sa mga small gatherings na lang, mga pika-pika, tutu na lang na mga Nasaan ba siya ngayon? Para sa abroad. Sa abroad. Ayaw nang bumalik sa Pilipinas. Sa US? Nasa US? Oo. Ano ba yan? Lalaki ba yan? Babae? Pwede rin babae. Clue! Babae lalaki siya. Babae lalaki. Pero anong pinili niya? Mas pinili niyang maging lalaki. Siguro naman. Ay, kilala ko na. Alam ko na. Oo. Alam mo bang ano pa yan? Pinapanood ko pa sa ang concert niyan dati. Yung marami sila. Yung pinoproduce ng isang American singer-producer. Na si? Diba? Ang dami nila. Diba? Marami silang mga singer na dinadala noon. Dito sa Pilipinas, nakailang balik dito yon. Oo, nakakaawa din naman tong singer na ito, no? Hanggang ngayon ba, tita, hindi siya tanggap? Nino? Nung kanyang magulang? Ay, tanggap naman siya, kaya lang inubusan ng magulang kanyang pinaghirapan. Inubos lang. Siguro naman din na natin kailangan magbigay ng clue dahil Ang dali lang? ang dali-dali lang. Char! Diba? Char! Ay! Charot! Ano ba yan? Yan ating DZRH Showbiz Ates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Mataas pa kaya boses niyan ngayon? Oo, kasi dati grabe makabirit diba, yan kung bumirit yan. Mga kanta ni Whitney Tyson. Pyramid. Houston pala. Ang Parang iba yun. kinakanta niyan. Ay, ano ba? Yung mga kinakanta niyan. Hindi ko lang alam ngayong mas pinili niyang maging lalaki kung kaya niya pa yung mga Pero may kantang nabalitaan ako na naapektuhan yung boses niya dahil dun sa mga ginawa sa kanyang procedure para maging may ginawa ba? Ano ba ginawa? Meron siya para magka-muscle. Ano pa? Magkaroon ng mga bigote, Tapos, mga balbas. Ano pa? At marami pang iba. baka mabigay na natin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, siya nga po pala, muling nagpapaalala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga amateur and professional photographers na para dito sa kanilang PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ito pong patimpalak ay formal na ilulunsad noon pang February 1 at maaring magsumite ng entries ang sinumang mga interesadong lumahok, mga photog na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayan, 16 years old pataas, pero kailangan ay Pilipino, Filipino amateur and professional photographers. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, layo ng mga photo contest na ito na maipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulays, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Hanggang July 31 na lang ito. Hanggang July 31 na lang ang pagsusumite ng entry, kaya't maghanap na kayo ng inyong pipitikan at nang kayo'y suwertehin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, nasa custody na ng Department of Justice ang 3 hanggang 4 na testigo sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang mga testigo ay pawang nasa ilalim na ng Witness Protection Program ng pamahalaan.
Ayon sa kalihim, posibleng madagdagan pa ang mga nasabing testigo na bibigyan nila ng sapat na seguridad batay na rin sa kahilingan ng ICC. Samantala, nilinaw ni Remulla na nananatili ang paninindigan ng gobyerno na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at ginamit lamang ang Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Samantala, buneltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos ang patutsyada nito kaugnay ng pagsaksi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsunog ng nakumpiskang mga iligal na droga. Inilabas ni Palace Press Officer Claire Castro ang resibo na dumalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaparehong aktibidad noong 2020. Akala ko kung anong resibo. Litrato. May litrato. Meron siyang proof. Ebidensya. Akala ko kung anong resibo. Resibo ng bilihin. Ang punto dyan kasi inupakan ni VP Sara yung ginawa ng Pangulo na personal niyang tiningnan yung pagsunog do sa Kapas Tarlac, pagsunod sa mga droga. Ang sabi ni VP Sara, bakit hindi naman yung gawain ng presidente? Ang ginawa naman ni birthday girl, Attorney Claire Castro, naglabas ng ebidensya. Eto, ang tatay mo, ganon din ang ginawa no, na pinangunahan din ng pagsunog sa mga nakumpiskang droga. Noon daw yung 2020. Iisipin mo rin yung mga dapat na sasabihin mo talaga. Babalik. At gate nga ng palasyo, hindi ito photo opportunity lamang, kundi bahagi ng seryosong kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga at babala sa mga kriminal. Ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang iligal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga iligal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang iligal na droga sa magnetic lifter. Si Palace Press Officer Claire Castro. Target ng Senado na lumipat sa bago nitong gusali sa Taguig pagdating ng 2027. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, posibleng magamit na ng Senado ang new building sa huling quarter ng 2027. Ayon sa Senador, nais nila itong mas mapaaga panang sa gayoy hindi na kailangan magbayad ng renta para sa kanilang temporary office na dyan ngayon sa GSIS building sa Pasay. Matatanda ang una ng sinabi ni Senate President Chis Escudero noong Pebrero na plano sana ng Senado na lumipat sa gusali sa 2028 pa. Nagsagawa ng surprise inspection sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang National Bureau of Investigation. Ito'y upang matiyak na walang nangyayaring VIP treatment sa ilang persons deprived of liberty kasunod ng alegasyon kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Partikular na binisita ng NBI ang detention facility nito sa Building 14 na mayroong 200 detainee at 80% sa mga ito ay dayuhan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pantay-pantay ang trato sa lahat ng PDL, kabilang na ang pasilidad, pagkain at mga karapatan sa loob ng piitan. Nanguna ang Indonesia sa listahan ng mga bansang pinakatamad maglakad ang mga residente. Sa pag-aaral ng Stanford University, tingnan mo naman itong Stanford University na ito. Kung anong naiisipang pag-aralan. 3,531 lamang na steps o hakbang ang kadalasang nagagawa ng mga Indonesians kada araw. Sumunod sa listahan ng Saudi Arabia na may 3,807 steps. Pangatlo ang Malaysia, 3,963 steps at pang Pilipinas, 4,008 steps. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng mababang bilang ng hakbang o paglalakad ng mga tao ay ang sedentary lifestyle sa urban areas, access sa mga sasakyan, kakulangan sa malalakarang mga infrastruktura. Ayun.
at madalas na pagtutok sa screen gaya ng mobile phone and television. Yun. Yung iba na, yung iba nga naglalakad, nagse-cellphone, nagte-text. At least naglalakad. Pasok din sa top 10 ang South Africa, Qatar, Brazil, India, Egypt at maging ang Greece. Samantala, sinabuyan ng asido ang mukha ng isang 33 anyos na babae habang naglalakad, pauwi sa Mandurriao District sa Iloilo City. Nangyari ang insidente sa madilim na bahagi ng walkway sa business complex ng Barangay San Rafael. Sinabi ng Iloilo City Police na nasunog ang kalahati ng mukha ng biktima na si alias May habang napaso rin ang kanyang kamay at likod. Ligtas na ang biktima ngunit nagpapagaling pa rin ito sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Ayon sa mga pulis, hindi nakilala ng biktima ang suspect na nakasuot ng jacket at helmet nang gawin ang krimen, pero may person of interest na sila at hinihinalang personal na galit ang motibo sa pananaboy ng asido. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Ang tabayanan po ang report ng ating RH reporter. Nako, ang bilihan daw ng murang bigas dyan sa QC ay sarado. Bakit kaya? Naubusan na ng bigas? Alamin natin mamaya yan sa kabuuan ng palatuntunan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay! Bukod pala kay Palace spokesperson, Attorney Claire Castro, birthday girl na nagbe-birthday ngayon, si Ryan C. Aba, birthday pala ni Ryan diyan sa Ortigas Land. Ayan, sa mga taga Ortigas Land, si Ryan ay birthday ngayon. Kaya wag na kayong magdala ng pananghalian, siya na bahala sa inyo. Ayan. At syempre, Master Paul Moscare, sagot ko na ang bate, sagot ko na ang pagbate. Ayan. Happy birthday, Master Paul. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Kuyang Elmer ngo, mag-Jerelum pre-painted ka na. At sabi naman ni Kuyang Romel Sitin habang nag-i-inspeksyon dyan sa ASEA Subic Hotel and Resort, kapag daw pupunta kayo sa ASEA, ay pinakamagandang ang sakyan ninyo itong reliable and stylish crossover SUV na wala pang 1 milyong piso. Ito po yung all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Sa presyong 998,000 pesos lang ay magkakaroon ka na nitong all-new Tiggo Cross crossover SUV. Meron itong 1.5-liter 4-cylinder engine paired with 9 CVT transmission para sa mas swabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tiggo Cross, meron din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Mas kumbinyente lalo na para sa inyong long-distance road trips kasamang inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service o PMS. Kaya paano pa ang hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership sa inyong lugar. Ay, ito, may pahabol nga pala. Yung report ni
itong report ni Val Gonzales. Bakit? Bakit sarado ang bilihan ng murang bigas at mga murang agricultural products dyan sa QC? RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry, hindi mo na magbebenta ng 29 pesos na presyo ng bigas ang kadiwa ng Pangulo dito sa tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA dito sa Quezon City ngayong araw. Ayon sa mga gwardiya ng NIA, ito ay dahil daw sa serya ng mga aktibidad para sa ika-62 taong anibersaryo ng Irrigation Agency ngayong linggo. Pero sa bisong nilabas, pero Jerry, kung sa bisong inilabas ng NIA sa kanilang Facebook page, ito ay para mabigyang daan naman daw yung pagsasagawa ng inventaryo sa kanilang stocks. At ng parokyano, Jerry, na pumupunta pa rin ng NIA dahil nasanay na sila na tuwing araw ng Biyernes na makakabili ng mas murang presyo ng gulay at bigas. Sabi ng mga gwardiya, ay pinapupunta na lang muna nila sa iba pang kadiwa ng Pangulo na nasa tanggapan ng DA dito dahil 20 pesos lang naman yung presyo na kada ng bigas sa tanggapan ng DA. Kaya kanina inabutan namin yung ilang gustong bumili pero nagulat sila dahil ngayong Biyernes sarado. Sarado. So anniversary pala. Anniversary ng NIA. 62nd anniversary ng NIA. Mas lalong dapat na bukas yan sa kanilang anniversary, di ba? At dapat mas maraming ang paninda, agricultural products. Sabi ng gwardiya, may mga aktibidad daw silang nakalinya. Siguro hindi naasikaso. Pero iba naman yung binabanggit doon sa kanilang Facebook page na ang sabi, para mabigyan daw yung pagsasagawa ng inventaryo o stock sa inventory. Magkano bigas dyan? 29 pesos, Jerry. 29? Hindi ba pwedeng gawin na rin nilang 20? Tulad nung yun ang programa 20 pesos sila nga, Jerry, yung nangiliti sa gobyerno o sa iba pang government agencies na gumawa ng paraan para sila nakakapagbenta ng 29 noon bago pa itong 20 pesos. Kaya nainganyo naman ang gobyerno, particular na ang palasyo, na magbenta na nga ng 20 pesos. Ayun. Baka sa susunod, pagkatapos ng anniversary nila, 20 na rin yan. Yun sana. Para nagkaganon mas makalawak pa yung napakaraming mga kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga kababayan. Ako si Val Gonzales. Back to you, Jerry. Thank you. Bye! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Football star Diane's debutante backseat of Jackie's car.